Ngayon naman, alamin na nga natin ang update sa low pressure area na binabantayan ng Pag-asa at ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Sandro. Sa ating balita kahapon, kasabay buong araw na pag-uulang idinulot ng hanging habagat na pinag-ibayo ni Tropical Storm Manny, isang panibagong sama na naman ng panahon ang ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa mga detalye dapat nating malaman, kasama natin ngayon si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Magandang hapon, Sir Jory. Ano na pong update natin dito sa low pressure area? At syempre, ang gustong malaman ng lahat kung magiging bagyo nga ba ito within 24 hours. Okay, maraming salamat din, April. Kaninang alas 10 ng umaga, ang LPA na to ay nasa 700 or 740 kilometers east ng kasiguran na Aurora. At ang nakikita po natin dito, medyo pataas po ang kanyang tracking. So hindi po natin ini-expect na makaka-apekto itong LPA sa alinmang bahagi nating bansa. At maaari rin ito ay dumaan doon sa extreme northern Luzon o bandang taas po ng Taiwan. So kung iniisip po natin or tinatanong natin na kung ito'y magiging bagyo, at kanina nga po nakakuha kami ng mga panibagong datos tungkol sa LPA na to, at nakikita po namin na mas mataas ngayon ang porsyento na magiging bagyo siya within 24 hours. Okay, sir. Bukod dito sa binabatayan nating low pressure area na nasa silangan nga ng kasiguran Aurora, kanina nabanggit mo na meron pang dalawang low pressure area tayong monitor. Nasa loob din po ba ito ng PAR at posible po ba itong pumasok ng ating PAR sa mga susunod na oras? Okay, yung isang LPA ay nasa West Philippine Sea at nasa labas din siya ng Philippine Area of Responsibility. At ang isa naman po ay medyo may kalayuan, although nasa silangang bahagi rin siya ng Luzon, pero medyo mas malayo siya compared dito sa LPA na malapit sa atin. Itong dalawang LPA na to ay hindi natin inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. So itong nasa West Philippine Sea ay patuloy niyang tatahakin itong northwest direction at maaaring sa Vietnam or China siya pumunta or tumama. Ito namang isa na nasa malayong silangan ay pataas po ang kanyang direction. So definitely, isa lang po yung ating pinoproblema ngayon. Ito pong nasa may silangan bahagi ng kasiguran na Aurora. At sa mga susunod na oras or araw ay maaari na natin itong makita na isa ng ganap na bagyo, at ang problema nga natin ang pagpapalakas nitong bagyo sa southwest monsoon na inaasahan natin magpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, particularly or kasama na rito yung Metro Manila. Okay, so in short, posible pong maging bagyo. Ito nga binabantayan nga nating low pressure area na nasa silangan ng kasiguran Aurora. In the meantime, sir, ano po yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras ngayong Lunes sa buong Pilipinas? Dito sa Metro Manila, sa ngayon, light to moderate rains pa lang po yung nakikita natin. So, hindi siya nakakasama dito sa rainfall advisory na pinalalabas po ng Pag-asa sa ngayon. Apektado lamang po rito yung Pampanga, Cavite, Zambales area. Diyan po nakakaranas ng medyo may kalakasang mga pag-ulan. Pero inaasahan pa rin natin na magpapatuloy itong mga pag-ulan na to dahil nga unang-una, hinahatak na ngayon o pinalalakas na ngayon itong LPA na magiging bagyo nga itong habagat. Kaya po asahan natin na talaga magkakaroon uli ng pag-ulan. Yung dulot pa rin to ng bagyong si Manny, at ngayon si Manny ay malayo na po at nasa southern Japan na po. So yung pagpapalakas ng habagat ay dahil na lang po dito sa LPA na nasa silangang bahagi ng Luzon. Okay, Sir Jory, paalala na lang po sa ating mga kababayan, lalo na yung nandun sa may kanlurang bahagi ng bansa, no, kung saan naapektuhan nga tayo ng southwest monsoon. Okay, ang mga pag-ulan ay inaasahan natin lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya po aming paalala, no, doon po sa mga hindi pa nakapagdala ng pananggalang sa ulan ay aasahan natin mamayang hapon baka magkaroon ng mga pag-ulan. So gumawa na po kayo ng paraan para makakuha kayo ng mga pwedeng panglaban dito sa mga ulan na to.
At doon naman po sa mga nakakaalam kung nasaan na pong baha, meron po mga website ang MMDA para malaman po natin kung nasaan yung mga posibleng baha na. So pumunta lang po kayo, tingnan na lang po nyo para maiwasan po ninyo ang pagdaan sa mga rota na yon. So ganoon lang po, araw-araw po inaasahan pa rin natin or sa mga susunod na araw inaasahan natin uulan. Payo po namin magdala pa rin ng payong sa masusunod na araw. At yun na nga, pagbuo o maaaring pagbuo na sa pagiging bagyo nitong LPA na to ay magdudulot pa to ng mga pag-ulan. Okay, maraming salamat. Ayan po si Mr. Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa, na nagbigay sa atin ng update tungkol sa ating lagay ng panahon. Sa kaugnay na balita, kanselado na ang biyahe patungo at mula Nagoya, Japan. Kabilang dito ang Flight PR-437 Nagoya to Manila at Flight PR-438 Manila to Nagoya. Ito'y kanselado dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon na dinudulot ng nananalasang bagyo na may international name na Manny. Yan po ay mula sa anunsyo ng Department of Transportation and Communication o DOTC. Samantala, bukod sa weather conditions, binabantayan na rin natin ang mga paglindol sa ating bansa. Ngayong alas 12:08 lamang na tanghali ay naitala ang paglindol na may magnitude 5.0 sa may silangan ng Don Marcelino, Davao del Sur. Ayon sa inilabas na earthquake information ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Philvox, hindi naman ito inaasahan magdudulot ng damage, ngunit inaasahan po ang aftershocks sa mga susunod na oras. Mga kababayan, ugaliin mag-monitor ng weather updates. Antabayanan ang susunod na ulat panahon ni Weatherman Harry Bayona mamayang alas 3 ng hapon. 100 araw bago magpasko mga kababayan. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Sandro. Maraming salamat sa iyo, April Enerio.